Magdi-design ka sa Canva, pwede ka kumita ng milyon? Canva is a very magical tool. With digital products kasi, once mo lang siya gagawin, you can sell it unlimited times. Paano naman sa mga hindi techie? Pwede ba nilang gawin yung negosyo mo na yan? Absolutely, kasi meron akong mga students na 50 years old. Ha? Kahit hindi ka creative, beginner-friendly platform si Canva for you to edit your own digital products. What are the struggles nung inuumpisahan mo itong journey mo as a business owner? Hindi ako creative. Pero paano mo nabebenta yun? That's the thing. Jane Roque, the entrepreneur behind Jane Digitals, started as a senior high student with a passion for design and turned it into a thriving business. Through TikTok, she empowers others to earn passive income with digital products. Inspiring thousands with her creativity and determination. Alam mo na ako, curious na ako. Parang mali yata ako ng negosyo pinasok eh. Kasi ang ganda niya na, isipin mo Canva lang eh. Lahat naman tayo halos siguro may Canva na, di ba? Yes. Napakaganda ng business model mo, no? Tumutulong ka para makapagbenta sila nang wala silang hawak na physical na product. Paano ito? Basically, gagawa ka kasi ng isang product sa Canva. As we all know, lahat tayo, meron tayong Canva sa phone natin, sa tablet natin, without knowing na pwede pala natin itong gamitin to earn money. Pwede kang yumaman sa Canva? Yes, pero not inside Canva. You're just going to use it as a tool para gumawa ka ng sarili mong digital products and sell them online. Sino yung mga bumibili nito? Yung mga tao na mas gusto talaga na mas mapais yung time nila. Instead of like creating a physical product, mas okay kasi kung maa-access nila sa phone nila or sa tablet nila. Meron din namang ibang mga bumibili na bibili sila ng digital copy and sila na yung magpiprint. Instead of like magpapagawa pa sila kasi mas mahal kung ipapagawa nila. So bibili sila ng online product, ng Canva template, then sila na mismo yung magpiprint on their own. The process is, gawa ka ng design sa Canva and then ilalagay mo ito sa isang platform. Yes. Ano yung platform na yun? Can be Etsy, Rocket PH, Gumroad, or even my own website. Buong mundo. Yes. Kasi si Etsy, very wide yung platform niya. And usually yung mga consumers or customers ko is from US, Canada, UK, and marami pang iba. Ilang taong ka na? 21. At 21 years old, magkano yung kinikita ng ganito? 6 digits with Canva and digital products. Monthly? Yes. Parang mali yata ako ng negosyong pinasok ah. Magdi-design ka sa Canva, pwede ka kumita ng milyon? Yes, kasi here's the thing. Yung physical products kasi kailangan mo mag-restock, kailangan mo mag-inventory. Correct. So, nagpapaikot ka ng pera with it. Pero with digital products kasi, once mo lang siya gagawin, you can sell it unlimited times without inventory or stocks. So, what are the struggles nung inuumpisahan mo itong journey mo as a business owner? Hindi ako creative. Pero paano mo nabebenta yon? That's the thing. That's why Canva is a very magical tool kasi lahat ng features ni Canva, it's so easy to use. So kahit hindi ka creative, beginner-friendly platform si Canva for you to edit your own digital products. So yun talaga yung nakatulong sa akin. Paano naman sa mga hindi techie? Pwede ba nilang gawin yung negosyo mo na yan? Absolutely. Kasi meron akong mga students na 50 years old. Ha? Ang pinakamatanda ko na student na kumikita sa Canva and digital products, mainly sa Etsy, is 57 years old. Kumikita ng magkano? From my last update, nakaya nyo na maka 5 to 6 digits per month. 10,000 to 100,000 pesos? Yes. 57 years old to ah? Yes. Hindi techie? Hindi techie, and it's all because of Canva. Alam mo na ako, curious na ako. Parang mali yata ako ng negosyo pinasok eh. Kasi ang ganda niya na, isipin mo Canva lang eh. Lahat naman tayo halos siguro may Canva na, di ba? Yes. And even at start, akala ko talaga too good to be true. Kasi even yung client ko sabi niya, oh, makaka 6 digits ka dyan. I'm like, what? As in, never ko pa kasi na-experience yun. Sanay ako sa mga klase ng sweldo na 17K per month. Pero right now, kinikita ko siya ng isang araw or less. Ano pa yung mga pupwede bukod sa Canva na pupwede nilang ibenta as digital product? They can do ebook templates. Busy books. Yun yung pinakapatok sa akin for now. Kasi ang main target doon, hindi yung kids eh, yung parents. The parents na gustong yung anak nila is matuto from activity books. So that's one. And then yung isa, yung mga resume templates. Pero mas, if meron man ako ma-advise dun sa kung anong klaseng product, mas maganda kung mas specific yung product mo. Let's say resume for VA. Resume for photographers. Instead of just like saying resume na pangmalawakan. Kasi the more
more that you make it specific, the more nakilala mo kung sino yung target market mo and you know how to target them and to make them buy your product. Marami ka palang pwedeng gawin. Kumbaga, yan yung digital recto. Yes, kasi lahat naman na talaga is digital. Minsan di nila namamalayan na nakakabenta na pala sila ng digital products. Yung mga subscriptions sa YouTube, Netflix, those are examples of digital products itself. Ang galing. This is a multi-billion or probably trillion industry na, no? Yes. Dito sa Pilipinas, ilan kayong kumikita ng ganyan? Well, yung mga kilala ko, I think nasa 3 or 4 na. Paano ka nag-i-start mag-design? At paano mo tina-target yung specific group of people na bibili nitong design mo? Well, magaling ako dun sa ideas kung sinong target market ko. So, at that time, yung pinaka-first product ko is ebook template, which is yung mga tao na gustong gumawa ng sarili nilang books or ebook, pero nahihirapan sila kung paano yung design, paano yung structure ng ebook nila. And dahil part din ako ng journalism nung high school ako, it was very easy for me to have that structure or idea, pero not the designing. And doon na pumasok si Canva kasi marami siyang elements, features, graphics na made it easier for me to create an ebook. Tas ang pinaka-best part pa doon is hindi na ako yung kukuha ng idea, title ng ebook or contents. Yung client ko na bibili sa akin. So at that time, ebook siya for small business owner and for virtual assistant na gusto mag-share ng knowledge nila. Tapos yung template na yon, ibebenta mo siya sa platform. Yes, like Etsy. At that time, hindi pa masyadong patok yung Rocket PH. So sa Etsy talaga ako nag-start. Magkano yan binibili? Price range, nagsa-start siya from $17 up to $25 and pwede ko pa siyang taasan. Pero right now, yung pinakamahal is $25 per template. So it's not just like yung parang bundle, as in literal na isang template lang siya, isang ebook lang. Okay, for example, nabenta ko siya at, example, $100 ang total sales ko para mabilis compute ng mga viewers natin. Magkano ang kita mo dun? It depends dun sa Etsy fees kasi merong mga fees dun. Pero let's say transactional in a way na direct. So kung direct, lahat sa'yo na. Ganon? Pwede ka pa nila i-message directly? Yes, pwede nila ako i-message directly. Kasi nung una, nag-start talaga ako sa IG. Pinopost ko lang sa My Day ko, sa stories ko, without even knowing. Actually, hindi talaga ako sobrang business-minded. Hindi talaga. Pero I tried shifting my mindset na walang mangyayari kung hindi ko talaga susubukan. Nag-post lang ako hanggang sa meron akong parang client na taga-ibang bansa na nag-reach out sa akin and then interested siya dun sa ebook. Instant $100. And wala yung fees. Pero if ilalagay mo kasi sa Etsy, may mga fees yun. Pero ang kinaganda naman, passive siya. You don't have to answer inquiries. $100? 6,000 yun. Yes. Yung 6,000 pesos na produkto, gaano mo katagal gagawin yun? 2 to 3 hours. Tapos paulit-ulit bibilin sa'yo. Yes. 1 product per person. For you to have retention in this kind of business, you should have as many products that you can create. Nag-a-ads ka ba? Nung nagsistart ako, hindi. Dahil financial-wise, hindi ako ready for ads. But, nung mga times na yun, organic lahat. Hanggang sa nung nakaipon na ako, doon ako nag-invest sa ads. Yan ang negosyo na walang puhunan. 0 to low capital. Kasi for me, nag-invest ako sa Canva. Canva Pro. Don't get me wrong, hindi naman kailangan na mag-Canva Pro ka agad-agad. You can use for free. Pero for me kasi parang gusto ko na talagang, alam mo yun, gigil na gigil akong aralin lahat ng features, gamitin lahat ng elements. So, nag-pro ako that time. Pwede ka palang yumaman sa Canva Pro. Napaka-creative na ng mga Gen Zs ngayon, no? Gen Z, they're like the most amazing people for me. I'm not saying that kasi Gen Z ako. I'm saying it kasi based on my observation, nakita ko talaga sila kasi yung mga independent and they know their worth. Alam nila kung ano yung talent or skills na meron sila or pwede nilang aralin. To the point na back then, it used to be like a rat race, diba? 9 to 5 work. Pero yung mga Gen Z, nakakagawa sila ng klase ng diskarte na hindi nila kailangan mag-work for money but money works for them. Ano ba ang background mo? Hindi ako nakapag-college kasi. Bakit? At a young age, financial issues and more on like, ako na lang kasi yung natitira sa magulang ko. So, parang kailangan ko mag-work ng maaga. So, nag-start ako sa BPO hanggang Ilan taon ka? sa 18 at that time. Buti tinanggap ka. Hindi ka naman nakagraduate. Sobrang thankful ako kasi ng senior high school ako. Doon ko na-equip yung mga skills ko. And that's also the time na nag-start ako with Canva. Marami akong skills and technicalities na parang na-offer doon sa company mismo. And then, dahil nga parang na-burnout ako, so doon talaga nanggaling yung idea na burnout talaga ako. Nag-try ako mag-work from home. So, ESL teacher. Nagtuturo ng English sa mga international students such as Korean. Pwede pala yun kahit hindi ka graduate?
Yes. Pero hindi siya yung official. Alam mo yung parang freelancer ka lang. And then, hanggang sa nung nag-virtual assistant ako, pero direct client na siya. Yung client ko mismo, siya yung nagsabi about digital products. And yun kasi yung mismong inaayos ko. So ako mismo na-curious ako. Sabi ko, teka, gumagamit ako ng Canva. Tapos, ang ginagawa ko, nagde-design ako for him. Pero hindi ko naman binibenta yung sarili kong design. I kinda had that idea. Parang aha moment. Okay, gagamitin ko to earn. And then, sabi niya kasi, siya, kumikita talaga siya passively. And US dollar yun. So like, grabe. And then I told myself na, okay, susubukan ko to. And then, nung una, akala ko talaga too good to be true. Not until naglaan talaga ako ng time to learn. So 1 month, inaral ko siya kasi sinisingit ko pa siya sa VA ko eh. So VA ako sa gabi, tas ESL teacher ako sa umaga. So the schedule was really tight, pero naging possible siya for me to study and learn the process ng digital product selling. Ang galing. Tapos, sinabi mo kanina na hindi ka na nakapag-college, di ba? Because of financial. Yes. So ano ba ang background ng pamilya mo? Bakit mahirap kayo? To be honest, yung sa family ko kasi, my father died last 2018. So that was very tough for us kasi hirap na yung mother ko na mag-sustain for all of us. And then yung brother ko naman, syempre, in respect for him, kailangan niya na rin talaga mag-earn ng sarili niyang family. Yung isa, mag-aasawa na rin at that time. So I said na ako na yung magpa-provide sa mother ko. Pero yung mga trabaho kasi na meron ako, call center, ESL, and even virtual assistant, hindi siya naging enough. And then, since yun, medyo marami rin talagang expenses, lalo na Manila. Sa Manila pa kami nakatira noon. Talagang very tight sa budget. Very tight in a way na si nanay mo kasi senior na, hirap na rin magtrabaho. Yung mga kapatid mo naman nangagsipag-asawa na. Yes, and before sila mag-asawa, nagpo-provide sila sa amin. Nandun yung idea ko or parang willingness ko na ako naman yung magpo-provide for my mom. Hindi naman responsibilidad ng anak eh, na tustusan yung mga magulang nila kapag tumanda na. To be honest, for me, alam ko and aware ako na hindi ko siya obligation, pero gusto ko. Kasi nanay ko siya. Kumbaga parang inalagaan ka niya ng ilang taon. Kumbaga gusto mo lang as a way to give back. Kahit hindi naman siya nag-ask for anything in return, pero it was me. Kasi marami mga anak ngayon, no? Walang ibang gustong gawin sa buhay kundi maglibang, magpakasaya, kasi nga, bata pa sila. Pero ikaw, sa murang edad, napilitan kang magtrabaho dahil wala nang pera, napilitan kang gumawa ng mga maraming bagay para makatulong ka sa nanay mo. Napaka-bihira eh. Sa mga kabataan ngayon na focus sila sa pamilya, instead na focus sila doon sa mga distraction sa buhay. At a young age, use your time wisely. Mag-invest ka sa knowledge, sa skills. Kumbaga, it's better to suffer now than suffer later. Instead, naaantayin mo pa yung araw na, sayang, ba't di ko yung ginawa? Ba't di ko kinuha yung opportunity na yun? Napakaganda nung sinabi mo. Ano yung mga opportunity na po pwede nating ibigay sa mga viewers natin so that magawa rin nila yung ginagawa mo? I have a course ngayon. Perfect to if gusto mo matuto ng step by step at hindi ka na malilito kung saan ka magsisimula. I have webinars and trainings para sa mga nag-enroll din sa akin. So, guided talaga sila. Pwede kang mag-enroll doon. You can message me via IG or you can avail that through Rocket PH. Hindi ko siya binibenta for Etsy kasi ako, gusto ko, yung pinaka-goal ko, mga Filipinos, to learn this kind of skill. You can message me on IG, mainly, jane.digitals, and then, i-access lang kita, and then I will send you kung saan ka bibili or mag-check out ng course. Yung pinakamaganda kasi kapag nag-enroll ka sa course ko is meron kang makukuhang mga templates na ready to resell. Pwede na ibenta? Yes. Hindi mo na kailangan mag-start from scratch. I have digital products that you can resell. And even me, kumikita ako sa mga products na hindi ako yung gumawa from scratch. You can start your digital product journey with only 4,444 pesos. Ano na ang naibigay sa'yo ng paggagawa mo ng digital product? Well, I'm happy to say na I finally got my mom to retire at the age of 60. And then, yung pinaka sobrang grateful ako is nakapagpagawa ko ng bahay ngayon because of Canva and digital products. I also got my own car at the age of 21. I got a physical business because of digital products. And nagkaroon ako ng 2 staycation units sa Azure. And consistent yung 6 to 7 digits na income ko monthly na bibili ko yung kailangan ko. And hindi lang siya basta kailangan, kahit yung gusto ko. And yung pinakamaganda is yung time freedom. And para dun sa mga nanonood ngayon, ano ang advice mo sa kanila dun sa mga nakikipagsapalaran sa buhay, sa mga gustong kumita rin? Hindi mo kailangan ng sobrang daming oras para mag-invest ka sa sarili mo. Kailangan mo lang talaga maglaan ng specific time or panahon para matuto yung isang skill. And once yung skill na yun, tinurn mo siya sa isang digital product,
product. Kasi digital product is the best way for you to earn without actually working for someone else. So that is something for me na to break the cycle na kailangan mong magtrabaho para sa isang tao. You can actually be your own boss. Yan, thank you so much. Baka meron kang gustong batiin at pasalamatan. First of all, yung husband ko sa Denver. Oh, may asawa ka na. Yes. 21 ka pa lang. Yes. And syempre yung mom ko, Salome Pineda. Sila talaga yung dalawang tao na sobrang nagpa-move sa akin na escape that rat race. And kasi gusto kong mag-spend ng time kasama sila instead of just being chained by work. Thank you so much. Alam mo, dami kong natutunan. Meron palang ganitong oportunidad sa digital world. Muli, maraming salamat and God bless sa inyo lahat.